Hello po Sir Paul. Maikli lang po itong ibabahagi ko. Sa katunayan, wala naman talaga akong balak ibahagi ito. Pero dahil nakapakinig ako ng kwento niyong katulad nito, i-share ko na rin. Nangyari ito 2001 sa may Binondo, Manila. Sa katunayan po niyan, ang hirap-hirap talaga paniwalaan ito. Pero buti na lang, may mga tao palang open-minded. Matagal ko kasing kinimkim ang kwentong ito. Alam ko kasing walang maniniwala sa akin. Pero buti na lang talaga, nandito ang channel mo, Sir Paul. Bago ang lahat, ako po pala si Mark. Ang kasama ko po sa kwento na ito ay si Jo Marie, isa sa mga matalik kong kaibigan. That time po, nagkaroon po na malaking problema ang kaibigan ko na si Jo Marie. Nagkasakit kasi ang nanay niya. Kailangan niya ng malaking pera. May kailangan kasing operahan doon sa nanay niya na kung ano hindi ko na po matandaan. Sa katunayan yan, yung pera ko po noon na natitira na savings ko, pinahiram ko po sa kanya. Kasi matalik ko talagang kaibigan yon. At kung ako ang nasa posisyon niya, ganun din po talaga ang gagawin niya. Ibibigay niya ang kung anong meron siya. Ganun po kami ka-close. Dahil po doon, nangako po ako sa kaibigan ko, natutulungan ko siyang makahanap ng pera. Malapit din naman kasi sa akin yung mama niya. Mabait po ito. Madalas nga akong kumakain doon. Lalo na noong nag-aaral pa kami. Yung mga panahon kasi na yan, nagtatrabaho na po kami niyan. Ngunit kahit na anong hanap namin ng pera, hirap na hirap po kami. Malaki kasi ang kailangan 250,000. Hanggang isang gabi po, kumatok po sa bahay namin si Jo Marie. Mark, nandyan ka ba? Magandang gabi po. Ginising naman ako ng nanay ko. Hinahanap nga raw ako ni Jo Marie. Oh, bakit pare? May kailangan ka ba? Emergency ba yan? Parang madaling-madali ka. Alauna ng madaling araw pare, may pasok pa ako bukas. Pare, kailangan ko lang ng tulong mo. Samahan mo ako pare. Hindi ba pwedeng pagpabukas yan pare? Hindi pre, ngayon to mismo. Nagpaalam ako sa nanay ko. Pagkatapos nun sumama na nga ako kay Mark. Sa mga sandaling yun, mukhang nababasa ko na po ang kaibigan ko. Mukhang pera ang tatrabahuhin namin. San ba yan pare? Sa Binondo pre. Legal ba yan illegal? Illegal pre. Sabi ko na nga be, baka mahuli tayo niyan, madamay pa ako. Sigurado to pre, safe to. Sigurado ka pre Tangina, ayoko makulong pre. Sigurado ko pre, magtiwala ka lang. By the way, taga-Tondo pala kami, kaya malapit lang po ang Binondo. Nilakad lang po namin ito. Hindi po nagtagal. Meron kaming pinuntahan sa Binondo na isa pong iskinita. Dire-diretso lang kami doon. Hanggang sa pinakadulo po, may isa pong pintuan na bakal. Kinatok po ito ni Jo Marie. Good morning ho. Kami ho yung pinadala ni... Hindi ko nasasabihin ng pangalan. Agad-agad, nagbukas po yung pintuan. Tapos, kinapkapan po kami ng mga lalaking malalaki. Yung mga bouncer. Pinapasok kami sa loob. Pre, ano ba to? Basta pre. Noon ko lang napansin na may dala-dala palang paper bag si Jo Marie. Inaantok pa kasi ako noon At sa mga sandaling yun, medyo nagkakamalay-malay na ako. Ano yung hawak mo pre? Basta, sabi nung nakausap ko, ipigay ko lang daw to kay ano. Hindi ko na rin po sasabihin yung pangalan Heto kasi mga pinag-uusapan namin sa mga panahon po na ito. Either politiko o merong kakilalang politiko o either sikat po na politiko. Bahala na po kayo manghula kung sino ito. Basta, palagi po itong nakangiti. Anyway, yun nga. Nagulat kami na doon pala sa loob, para pong may nagaganap na party. Nakakaya nga kasi yung suot namin nakapambahay lang, pero yung mga tao doon, naka-formal attire at halatang mayayaman at malalaking tao yung nandoon. Ang daming nangyayari. Ang daming nagaganap. Sa katunayan nga niyan, nabigla kami sa nangyari. Kasi yung mga waiter po doon, inaalok din kami ng pagkain kahit yung itsura po namin parang pang mga gusgusin.
Kami naman po ng kaibigan ko na si Jomari. Tanggap lang ng tanggap. Ang sasarap kaya ng mga pagkain. Tapos meron pang inumin Wine, champagne. First time ko nga alam makatikim noon kaya sarap na sarap talaga ako. Sa totoo niyan, nalibang talaga kami sa pagkain noon. Nalimutan nga namin ang pakay namin. Hanggang sa maya-maya po, bigla pong may nagsalita doon sa entablado sa harapan. Lahat ng mga tao ay huminto po sa kanilang ginagawa. Kami naman, napalingon din po doon. Ay, putik! Siya yun! Anong siya yun? Siya yung pagbibigyan ko nito. Ano ba talaga yan? Hindi ko rin alam Nagsalita yung nandoon sa entablado. Na hindi ko na nga po sasabihin kung sino. Basta ang clue, palagi po siyang nakangiti. Hanggang sa maya-maya. Nandiyan na ba si Jomari? Yung magdadala sa akin ng package? Lumingon-lingon po ang lahat. Hanggang sa maya-maya, napagtanto ko na si Jomari pala ang tinatawag. Uy, ikaw yun! Ay, oo nga no. Tumaas po ng kamay si Jomari. Sir, ako po yun. Ito po. Good. Come here sa stage. Mabilis pong nagpunta si Jomari sa stage. At pagkatapos po noon, inabot niya po yung paper bag na dala-dala niya. Kapalit naman ito, inabutan din po siya ng paper bag. Makakauwi ka na, Utoy. Maraming salamat sa iyo. Palakpakan natin siya. Pinalakpakan po namin si Jomari. Parang ang tanga Bumaba ng stage, tas bumalik po sa pwesto ko. Ngunit imbis po na umuwi, nagtambay muna kami doon saglit. Kumain pa kami ng kumain. Hindi naman kami pinapakailaman ng mga tao doon dahil abalang-abala talaga ang lahat. Hanggang sa maya-maya pa, laking gulat na lang po namin ni Jomari nang yung paper bag po na dala-dala po niya ay binuksan po doon sa stage. Ang laman pala ng paper bag na iyon ay pugot na ulo. Pucha, yan talaga ang reaksyon ko. Nalaglag nga yung mga kinakain ko Nanginig ang mga tuhod ko, lalong-lalo na po si Jomari. Agad ko naman binatukan si Jomari, tapos pasimple pong inaya siyang lumabas. Wala pong humarang sa amin, kahit nakita kami ng mga bantay doon. Yung mga waiter, yung mga waitress, yung mga tao doon. Wala silang pakialam kahit makasalubong namin sila. Kami naman, takbo lang kami na takbo. Hanggang sa makalabas na kami sa bakal na pintuan at makalabas doon sa binondo. Balik kami doon sa bahay po namin. Nanginginig ang mga tuhod namin. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Hanggang sa binuksan po ni Jomari ang laman ng paper bag. At doon, mas lalo kaming nabigla. Hayop, napakaraming pera. Binilang po namin ito. Mahigit kumulang $250,000. Nagkatinginan kami ni Jomari. Ang nangyari, pinuntahan kaagad namin ang nanay niya na nasa ospital. Kinabukasan po nun, pina-opera niya na po ito. Ginamit namin ang perang yun para ipambayad at ang sobra, pinaghatian po namin ni Jomari. Gamit po ang pinaghatian naming pera, nagtayo kaming negosyong dalawang magkaibigan. At hanggang sa mga puntong ito, lumaganap na po ng lumaganap. Hindi na ako magkikwento pa patungkol sa amin. At mahirap na. Baka makilala nyo pa kung sino kami. Anyway, bago ko tapusin ang kwento, magbibigay pa ako ng kaunting clue kung sino ang dalawang politikong tinutukoy ko. Yung isa doon, retired na. At yung isa doon, pwede nating sabihing tatakbo pa o aktibo pa. Bahala na kayo kung sino. Basta ang pangalan niya, may kahawig na pangalan po sa mga sikat na artista ngayon. Tapos, kagaya ng sabi ko kanina, ay palagi po siyang nakangiti. Sa palagay niyo mga tagapakinig, ano kaya ang ginawa nila doon sa pugot na ulo? Kinain ba nila? Binenta? Niluto? Tinadtad? Inalay? Palagay po ninyo. Comment nyo nga dyan.
Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Muli po, ako po si Mark.